Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Isang napakahalagang development ang naganap nitong October 2025. Ang Department of Transportation o DOTR ay opisyal nang naglabas ng Notice of Award para sa Consultancy Services Contract ng Maritime Safety Capability Improvement Project Phase 3. At ang panalo, ang Japan Marine Science, Inc. PADECO Co., Limited. Joint venture, isang Japanese consortium na may mahabang karanasan sa maritime project management at supervision. Ang kontratang ito ay hindi basta-basta, dahil ito ang consulting services para sa procurement, construction supervision and management, at operations and maintenance advisory services ng mga bagong barko ng Philippine Coast Guard. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Sa dokumentong inilabas ng DOTR noong October 16, 2025, nakasaad na ang total contract cost ay 317,620,907.12 pesos, o mahigit 317 million pesos. Ang kontrata ay alinsunod sa Japan International Cooperation Agency, JICA, procurement guidelines, partikular sa single source selection method. Ibig sabihin, napili ang Japan Marine Science PADECO joint venture base sa kanilang expertise at karanasan sa mga previous phase ng project. Kung matatandaan, parehong kumpanya rin ang tumulong sa Phase 1 at Phase 2 ng Maritime Safety Capability Improvement Project, MSCIP, kung saan itinayo ang mga unang 44 na meter at 77 meter multi-role response vessels, MRRVAS, ng Philippine Coast Guard, ang mga barkong tulad ng BRP Gabriela Silang at iba pang Kunigami-class, derived patrol vessels. Ano ang ibig sabihin nito? Ang pagkakaloob ng consultancy services contract ay hudyat na magsisimula na ang susunod na yugto ng proyekto, ang aktwal na kontrata para sa konstruksyon ng mga bagong barko. Sa madaling sabi, tapos na ang preparatory stage. Ang susunod na phase ay ang mismong vessel construction contract, na tinatayang para sa 5 bagong 77 meter multi-role response vessels, MRRVAS, para sa Philippine Coast Guard. Ang MSCIP ay bahagi ng tuloy-tuloy na tulong ng Japan sa Pilipinas sa ilalim ng Official Development Assistance, ODA, framework ng JICA. Layunin ng proyekto na palakasin ang maritime safety, search and rescue capability, at law enforcement functions ng Philippine Coast Guard. Phase 1, nagbigay ng 10 unit ng 44 na meter MRRVAS, BRP Malabrigo class, na nagsilbing backbone ng Coast Guard modernization sa unang bahagi ng 2010s. Phase 2, sinundan nito ng 2 malalaking 77 meter MRRVAS, ang BRP Teresa Magbanua, 9,701, at BRP Melchora Aquino, 9,702, na itinayo ng Mitsubishi Shipbuilding sa Shimonoseki, Japan. At ngayon, Phase 3, ang focus ay 5 karagdagang 77 meter class vessels, na magpapatibay lalo sa presensya ng Coast Guard sa West Philippine Sea at iba pang maritime zones. Ang Japan Marine Science, JMS, ay isang kilalang maritime consultancy firm sa Japan, na dalubhasa sa ship design validation, construction supervision, at maritime safety systems integration. Habang ang PADECO, Pacific Consultants for Development and Economics Co., ay isang global engineering and consulting company na kilala sa infrastructure project management, mula sa transport, energy, hanggang sa maritime development. Ang kombinasyon ng JMS at PADECO ay hindi bago para sa Pilipinas. Sila rin ang nagsagawa ng supervision at technical advisory sa Phase 1 at 2 nanograms MSCIP, kaya't natural lamang na sila rin ang mapili sa Phase 3. Sa ilalim ng kontrata, ang JMS PADECO JV ay magiging responsable sa pag-review ng shipbuilding specifications at design plans, pag-monitor ng construction progress sa Japan Shipyard, pag-inspect ng mga material at equipment na gagamitin sa paggawa ng barko, pagbigay ng advisory services sa operations and maintenance, lalo na sa training ng mga Filipino crew na mag-ooperate ng bagong MRRVAS.
Ang mga 77-meter vessels na ito ay ang pinakamalaki at pinaka-advanced na klase ng Coast Guard ships sa bansa. May mga pangunahing capability tulad ng helicopter deck at hangar, kaya kayang mag-operate ng rotary wing aircraft. Long endurance capability, higit sa 2 linggo ng continuous operation sa dagat. State-of-the-art navigation at communication systems, para sa real-time maritime surveillance. Advanced firefighting at pollution control systems, para sa oil spill at rescue operations. At higit sa lahat, designed for all-weather maritime patrol, kaya kayang maglayag kahit sa malalakas na alon sa West Philippine Sea. Sa Phase 2, nakita natin kung gaano kaepektibo ang mga barkong ito. Mula sa humanitarian missions, disaster response, hanggang sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea, naging sandigan ng bansa ang mga 77-meter class MRR Vaz. Kaya naman, malaking hakbang itong Phase 3, 5 dagdag na malalaking barko na magpapatatag sa maritime presence ng Pilipinas. Ano ang susunod na hakbang? Ngayong tapos na ang consultancy award, ang vessel construction contract na mismo ang susunod. Ito ang aktwal na kontrata para sa pagdisenyo at paggawa ng 5 bagong barko, na inaasahang ilalabas sa loob ng 2026. Base sa pattern ng previous projects, malamang na muling ang Mitsubishi Shipbuilding o Shimonoseki Shipyard sa Japan ang magiging shipbuilder, dahil sila rin ang gumawa ng BRP Teresa Magbanua at BRP Melchora Aquino. Kung susundin ang timeline, maaaring magsimula ang construction sa 2026, at ang unang barko ay may deliver sa 2028, kasunod ang 4 pa hanggang 2030. Kapag natapos ang 5 barko, tataas ng husto ang total tonnage at operational capacity ng Coast Guard. Ang mga 77-meter MRR Vaz ay may kakayahang mag-deploy sa West Philippine Sea, Philippine Rise, at Benham Bank, kung saan kritikal ang presensya ng Pilipinas sa gitna ng tumitinding maritime tension. Bukod pa rito, malaking tulong din ang mga barkong ito sa maritime law enforcement laban sa illegal fishing at smuggling, search and rescue, SAR, operation sa panahon ng bagyo, at humanitarian assistance at disaster relief, HADR, missions sa panahon ng kalamidad. Sa kabuuan, ang Phase 3 ay magbibigay sa Coast Guard ng total of 77-meter vessels, kabilang ang 2 nauna mula sa Phase 2. Ang proyekto ring ito ay patunay ng patuloy na partnership ng Japan at Pilipinas sa maritime security. Mula pa noong 2013, ang JICA at Japan government ay nagbibigay ng tulong pinansyal at teknikal sa mga proyekto ng DOTR at Coast Guard, upang mapalakas ang maritime domain awareness ng bansa. Sa gitna ng mga pangyayari sa West Philippine Sea, ang tulong na ito ay hindi lamang infrastructure-based, kundi strategic support para sa regional stability. Ang Japan, bilang kapareho ng Pilipinas na umaasa sa freedom of navigation sa Pacific at South China Sea, ay may direktang interes na tumulong sa pagpapalakas ng ating maritime forces. Isa rin sa mga mahalagang aspeto ng kontratang ito ay ang transparency at compliance sa JICA procurement standards. Ang paggamit ng Single Source Selection, SSS, method ay nakabase sa historical performance at technical capability ng JMS PADECO JV. Ibig sabihin, hindi ito open bidding, kundi direct selection ng best qualified consultant base sa previous phases ng proyekto. Ganito ang standard procedure ng JICA-funded projects upang matiyak ang continuity at consistency ng supervision team mula Phase 1 hanggang Phase 3. Ang pagkakapanalo ng Japan Marine Science PADECO joint venture sa consultancy contract ay malinaw na indikasyon na tuloy-tuloy ang modernization ng Philippine Coast Guard. Habang pinaghahandaan ang aktwal na construction contract ng 5 bagong 77-meter multi-role response vessels, makakaasa tayo na ang Coast Guard ay magiging mas handa, mas mabilis, at mas moderno sa pagharap sa mga hamon ng maritime domain. Mula sa disaster response hanggang sa pagpapatrolya sa ating karagatan, ang MSCIP Phase 3 ay magpapalakas hindi lang ng barko ng bansa, kundi ng ating sovereignty at maritime capability bilang isang archipelagic nation. Kaya't sa bawat bagong barko na itinatayo, tandaan natin, hindi lang ito bakal na lumulutang sa dagat. Simbolo ito ng pagbangon, proteksyon, at tapang ng Pilipino sa gitna ng mga alon ng pagsubok.